Linisin mo kami sa aming mga kasalanan, dalisayin ang aming mga hangarin, at gawin mo kaming karapat-dapat na daluyan ng iyong mga biyaya. Nawa ang aming pagdiriwang sa iyong harapan ay maghatid ng mga pagpapala sa aming pamumuhay at kabanalan sa aming pamayanan. Nawa ang pakikisang ito sa mapagligtas na biyaya ng Eukaristiya ay magpayabong sa buhay ng sambayanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita at ng paghahati ng tinapay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maupo muna po sumandali. Bilang panimula sa ating banal na pagdiriwang, makiisa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Kristo at pag-alala sa katolikang pakikipagtalastasan, iniiwan ni Jesus ang misyong ipangaral ang mabuting balita upang maging marapat tayo sa ating gagawing pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Malabereng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon,
sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, nasasalamatan ka namin, sa dakila mong kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan, na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang pag-akyat ni Jesus sa langit matapos niyang tiyakin sa mga alagad ang kapangyarihang ibibigay sa kanila sa pagbaba sa kanila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teopilo, isinasalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat pa sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." Nagbinyag nga siya sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't na magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itatatag ninyo muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot siya, "Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. "Mga taga-Galilea," sabi nila, "bakit kayo't narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya." Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan, habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon kataas-taasan ay dakilang hari na dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansoob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Ang Diyos ang siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo
ang pagkakaiba ng mga kaloob ng Espiritu Santo na sa paglilingkod ng mga pinagkalooban ay makapagpapaunlad sa simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway, liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kalulatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyong muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim na kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati pa sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at Siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, napakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinutulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Sa araw na ito, sa linggong ito, ay pinagdiriwang nga po natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Alam po ninyo, may kwento ko sa inyo, nung kami maliliit na bata, hinihintay at pinananabigan namin ng kapistahang ito ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. May kwento kasi, ako po kasi lumaki sa Malolos, sa isang barangay ng San Juan. Doon po, merong tradisyon na taon-taon mula doon sa simbahan, katedral ng Malolos, may prosesyon papunta sa isang barangay na tinatawag na Atlag. Kung familiar po kayo, yun yung sakayan ng bangka papunta doon sa mga lati, doon sa mga papuntang ilog at dagat. Anyway, yun nga, taon-taon, meron pong napakasayang prosesyon mula sa bayan ng Malolos papunta doon sa Atlag, mga siguro 4 na kilometro, 5 kilometro. At kung paanong taon-taon, sinasabi ng matatanda sa amin, sa mga bata, intayin nyo, panuorin nyo, unti-unting aakyat sa langit ang Diyos. Kami naman mga bata, kala nga namin totoo, kaya kami palagi nakatingin sa langit. Pero kasama din noon, nung tradisyon yon, yung mga tao nagsasayawan, nag-umiindak, kumakanta. Nung normal po ang sitwasyon na. Napakaraming tao. Tapos halos lahat ng bahay, may pakaridad, iba't iba. Kakanin, inumin, malalamig. Pero kasama na rin doon, yung mga tao, nagtatagayan. Kaya pagdating doon sa Atlag, halos liyo na. Lasing na yung marami, pero nagsasayawan nga sila. Pagdating doon, kami, paniwala nga po namin, ng mga bata, unti-unti namin makikitang umaakyat ang Panginoon. Yun ang sinasabi ng matatanda. Pero kahit minsan, hindi namin nakitang unti-unting umakyat ang Panginoon. Pero ganun pa man, taon-taon, hinihintay po namin yun. Yun ay ginagawa Huwebes. Eksakto po, 40 days after ng muling pagkabuhay. Nung Huwebes po yun. Ewan ko kung ginagawa pa rin nila ngayon yun. Eksakto po, 40 days. Huwebes. Ginagawa lang linggo, yung mga nakakaraang taon po, para mas marami tao ang makadalo at makiisa sa pagdiriwang ng kapistahang ito. Tinatapat sa 7 linggo sa Pasko na muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung paano sa atin inilalarawan ang pag-asa ng muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. Hindi tulad ng mga bata na nakatunghay sa langit. Tayo'y umaasa matapos muling mabuhay ang Panginoon at umakyat sa langit. Umaasa tayong balang araw, isang araw, tayo rin ay makakasama at makakapiling niya doon. Mga kapatid, ang tagumpay ng Panginoon ay tagumpay ng sambayan ng Kristiyano. Ang kanyang kaluwalhatian nakantan, ibinabahagi niya sa ating kanyang mga alagad. Hindi tayo nakahiwalay sa Panginoon. Lagi tayong kaisa niya at kasama niya. At ito, napakahalagang tagubilin ng Panginoon sa atin sa kanyang pag-akyat sa langit. Nauna lang siya, pero siya'y lagi pa rin nating kasama. At dahil dito siya'y
nakapamamagitan para sa atin sa Ama. Hindi na siya saklaw ng lugar at panahon. Siya'y nasa lahat ng dako, sa lahat ng panahon. Tunay na magpasaan man at magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa unang pagbasa na siyang simula ng aklat ng mga gawa ng mga apostol, isinilaysay ang pag-akyat sa langit ng Panginoon. Sinabi rito na nanatili ang Panginoon matapos siyang muling mabuhay sa loob ng 40 araw at napakita at nagturo sa kanyang mga alagad tungkol sa paghahari ng Diyos ng maraming ulit bilang patunay ng kanyang muling pagkabuhay. At bago ang kanyang pag-akyat, itinagubilin niya sila. Bibigyan kayo ng makapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. At pagkatapos nito, ay tumaas at umakyat ang Panginoon sa langit. Mga kapatid, ang pag-asa ay isang malaking kapangyarihan. Ang taong may pag-asa hindi basta sumusuko o bumibigay sa gitna ng paghihirap. At madalas ko nga po sabihin, mawala ng lahat sa buhay ng tao, maliban na lamang ang pag-asa. Pag ang pag-asa ang nawala sa tao, ano pa ang dahilan? Kahit siguro ilang minuto o ilang segundo, mabuhay pa ang tao. Mahalaga hanggang sa hulihan, naroroon ang katangian ng pag-asa. Ang tao may pag-asa hindi basta sumusuko o bumibigay sa gitna ng paghihirap. Ang umaasa sa magandang kinabukasan, handang magtiis at humarap sa kahit anong hirap at pagsubok. Karanasan po ito sa mga simpleng tagpo sa buhay ng tao. Hindi ba ang isang mag-aaral, ang isang estudyante na may pag-asa, alam niya isang araw siya'y magtatapos at gaganda yung kanyang kabuhayan, magtsatsaga siya, mag-aaral siya para pumasa siya. Hindi ba ganun din sa isang manlalaro, isang athlete, may pag-asa na isang araw, balang araw siya'y mananalo. Kaya nga siya'y nagtitiis, nagtsatsaga na magsanay. Minsan pinanghihinaan ng loob. Minsan gusto nang sumuko. Pero dahil sa pag-asa na isang araw makakabit din niya ang gantimpala ng tagumpay, kaya niyang tiisin ito. Mga kapatid, ang panalangin ni San Pablo para sa mga Kristiyano sa Efeso, sa ikalawang pagbasa na narinig po natin, ang mabuksan at maliwanagan ng loob nila upang malaman nila ang mga dakilang bagay na inaasahan nila. At ano ba ang inaasahan nila? Ito'y walang iba kundi ang dakilang kalwalhatian ng langit. Mga kapatid, hindi lamang tayo makalupa. Ginawa tayo ng Diyos hindi lamang para mabuhay dito sa balat ng lupa. Ginawa tayo para sa langit. Doon ang tunay na tahanan natin. Kaya nga ang puso ng bawat isa sa atin hindi nakukontento sa buhay dito sa lupa. Naghahangad pa tayo ng isang buhay
na mas masaya at mas ganap. At iyan ang matatagpuan lamang natin sa langit. Doon, kung matatandaan po nyo nung ang unang tanong at sagot na itinuturo sa katesismo, bakit ba nabubuhay ang tao? Ang sagot, nabubuhay ang tao upang mahalin ng Diyos dito sa lupa at makapiling siya sa langit. Makapiling siya sa langit. Oo, langit ang ating hantungan. Iyan ang ating inaasahan. Mga kapatid, sa kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ay nagpapahiwatig nito. Tayong lahat sa simbahan ay bumubuo ng katawan ni Kristo, ang ulo. Tayo ang katawan. Ang ulo natin ay nasa langit na at nakikiisa na sa kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos Ama. Ito po ang ibig sabihin ng nakaluklok sa kanan ng Ama. Nandoon na siya, nauna na siya, at tayo ay susunod na rin. Huwag nating sabihin na hindi natin kaya. Makakaya natin yan sapagkat ayon nga kay San Pablo, ang di malirip na kapangyarihan na bumuhay kay Jesus at nagdala sa Kanya sa langit ay nasa atin din. Nasa atin ang kapangyarihan ng pag-akyat sa langit. Dahil sa ating pananampalataya kay Jesus, ang nangyari sa Kanya ay mangyayari din sa atin. Umasa tayo sa langit. Ano ang ibig sabihin ng pag-asang ito? Ito'y nangangahulugan, huwag tayong magpatalo sa mga tukso at pagsubok sa mundong ito. Totoo po, lalo na sa buhay natin ngayon, sa kapanahunan natin, parang napakatindi na mga alalahanin, dalahin at pagsubok natin na nararanasan, lalo na sa larangan ng kalusugan. Waring walang kasiguruhan sa buhay natin ngayon dito sa lupa. Pero yun na nga, kung paano magawa nating mapagtisan, malampasan at mapagtagumpayan ang mga kahirapan dito sa mundong ibabaw, hindi maihahambing sa kaluwalhatian na mapapasa atin sa langit. At huwag din tayong magpadala sa paanyaya ng aliw. Sabi nga, makasalanang kasiyahan dito sa mundo. Di ba, napakasarap isipin, magpakasaya ka, magpakalasing ka, mag-enjoy ka. Sabi ni Biro, walang beer sa langit, walang nakalalasing na inumin. Mga kapatid, kung paanong kung tututuhanin po natin, hindi ang mga itong tunay na kasiyahan, yung mga ingay, yung halakhak, yung mga panandali, ang mga bagay, alam po natin, ito'y may katapusan. Walang patutunguhan. Walang-wala ang lahat ng iyan sa tunay na kaligayahan na inaasahan natin sa langit. Doon sa langit, ang kaligayahan, walang halong kalungkutan. Doon sa langit, ang kaligayahan, walang katapusan. Doon sa langit, ang kaligayahan ay malinis at banal. Kaya nga mga kapatid, sa pag-akyat sa langit ng Panginoong Hesus, abot-abot ang tulong at biyaya na Kanyang ipinagkakaloob sa mga sumasampalataya sa Kanya.
At tayo ngayon na nakaugnay sa Kanya ay tunay na pinagpapala niya. Sa tulong ng banal na Espiritu, marapat lamang na tayo makasunod sa Kanya, lalo na sa larangan ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Kailangang maitanghal natin ang pakikiisa sa tagumpay ng Panginoong Hesus sa Kanyang muling pagkabuhay at sa bisa ng Kanyang liwanag at tanglaw, bunsod ng Kanyang pag-akyat sa langit at pagluklok sa kanan ng Ama. Batid natin, alam natin, makatatahak tayo sa landas patungo sa Ama. Hindi tayo iniwanang ulila ng Panginoon. Sa halip, batid nating laging kaagapay siya sa liwanag ng kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu. Mga minamahal na kapatid, magbigay lakas sana sa atin sa panahong ito, lalo na ng panghihina ng loob, ang pag-asa, isang araw, makakasama tayo sa langit ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo tayo ngayon, pahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Jesucristo, ng isang anak ng Diyos, Panginoon at ating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nanaw sa kanang mga yumao, na may katlong araw na buhay muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paririto at hukom sa nabuhay ng matay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi tayo lubos na nililisan ni Jesus nung siya'y umakyat sa langit, dahil ito ang Kanyang pangako. Sa Kanyang pamamagitan ating idalangin, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating lahat na nananalig kay Kristo, upang pananagutan nating maging tanda ng karya niya dito sa mundo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa ating simbahan, upang pagsikapan nating ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nasa larangan ng pamamahayag at sa iba't ibang paraan ng pagpapahayag, upang manatili ang mga ito sa katotohanan at kabutihan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating mga Pilipinong nagdiriwang ngayon ng 500 taon ng pagiging Kristiyano, upang hindi natin ipagdamot ang biyaya ng pananampalataya sa kapwa nating taga-Asya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating natitipon ngayon, upang isabuhay natin ang hamon ng pag-akyat ni Kristo sa langit, na ipalaganap ang mabuting balita, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga yumao, upang sila man ay makaakyat sa langit na ating tahanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Kaysa ng ating mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan, nasa live streaming, tahimik natin ngayon idulog ang ating mga natatanging kahilingan.
Panginoong Kristo, nagbalik ka sa iyong Ama upang ipamagitan kami sa Kanya. Dinggin naming panalangin sa iyong pamamagitan bilang aming Panginoon magpasawalang-hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin kayo upang itong ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginanap namin ang paghahain ng biging kapakumbabaan at ipagkaloob mo sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay. Kami makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Nung siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kami mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami magbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana
Ama naming banal, ikaw bukal tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ng aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, inyabot sa kanyang malagan at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagal at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kaya tinihali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Dennis naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapat kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabiring Maria na ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-gan. Mga kapatid, ngayon ay sama-sama tayo na buong pagmamahal tumawag sa ating Ama sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon
ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Iniling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, iligtas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sabagat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iwan ko sa inyo, pinagkakalog po sa inyo ang aking kapayapaan. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayinyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbaten tayo. Narito si Jesus, siya ang umakyat sa langit at nasa kanan ng Ama. Mapapalad tayong lahat na ngayon ay tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat patuloy sa iyo. Ngunit sa salita mo lamang. salita mo lamang, ay gagaling na ako.
Spiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking puso, niyayakap kita na para bagang naririto ka na, at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mo loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon ay sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot at sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakpan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan. Katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling na may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Isidro, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo ngayon na tingin ang pagbabasbas na nagmumula sa Diyos. Pagpalain nawa kayo na makapangyarihan Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng aakyatan niyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesucristo sa mga alagad matapos na siya'y mabuhay na magmuli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadamanawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa iyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo at ihatid ang mabuting balita sa lahat. Salamat sa Diyos. Purihin natin at parangalan ng Panginoon, pasalubungan natin siya ng masigabong palakpakan.